Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Natitirang araw ng July 2026. Maraming salamat mo. Wow! Salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na personal reading, para sa details, ilalagay ko dyan yung FB ko sa aking screen ng video, or kaya punta kayo sa description below o kaya sa pinaka-FB ko. Nandiyan po yung link, dyan lang kayo kumuha para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading, hindi ito personal reading. Okay? Kuha tayo na iyong angel number Aries. Ayan. Yun ay lumabas. Okay, baka nakakita ka ng mga repeating numbers or angel numbers. Ibig sabihin your angels try to connect sa'yo. Try to connect and may message ang gustong sabihin sa'yo. Anak, dito ka. Okay, meron ka. Uy, aba, panalo. Saan ka? Oh. Congrats! Also, we have the 60 bodies of completion. Ibig sabihin, may mga completion, situation happy into your life. And the 7 is the divine number. The ending. Mukhang busy yung iba dito and magiging busy ata kayo. Yes, there's a great blessing happen at may mga blessing in disguise and compromise situation. When it comes to blessing in disguise, sana mas maintindihan nyo. Blessing in disguise is halimbawa may mga bagay na hindi ka ine-expect na biglang nangyari. Kaya blessing in disguise. May nakilala kang tao halimbawa na tapos nagkaroon ng trouble sa sinasakay mo pero nakilala mo yung tao na yun. Blessing in disguise, yung tao na yun, yung makakatulong pala sa'yo doon sa trouble na nangyari sa place mo, no? Pwedeng nandun sa point na, o kaya is halimbawa parang sa Disneyland, halimbawa, yung palagi kong ine-explain, sinasample. Diba, ang Disneyland kasi Japan is, pagpipila ka ng 2 to 3 to 4 hours bago ka makasakay. In that time kasi sa amin is sumunta kami doon, then bigla siyang umulan. Actually, 12 o'clock na kami nakarating doon, na PM hindi, kasi nga umuulan. Pero umuulan pa rin kasi may bagyo. Blessing in disguise, yung ulan na yon. Pero mo, yung 2 to 2, 3, 4 hours na dapat na pila is naging 8 minutes. Oh, saan ka, 'di ba? Kaya yung ulan na yon, hindi talaga siya bad para sa amin, hindi bad omen or bad something. Naging blessing in disguise yung ulan na yon kasi hindi na kami pumila at grabe, ang dami namin nasakyan kasi 12 kami dumating and then after nun, 3 p.m. tumila siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin na gano'n na pinakamatagal naming pila nun is 10 minutes. Hanggang gabi na yon as in talagang super blessing in disguise yung bagyo na ulan na yon as in sobra kasi simula pa lang umaga ang lakas ng ulan ganyan tapos talagang nagtituon yung mga tren sobra as in yun yung mga blessing in disguise and you have a blessing in disguise na magaganap ang mangyari at may great blessing ka may good vibes yan congrats. Baka nakita kayong mga 6666, 4444, or 0707. Okay, compromise. Self-awareness sa sarili to, forgiveness, professionalism, empathy, tenacity, and freedom. Wow. Let go of what no longer serve you. Ano ba yon? I-let go yung mga dapat i-let go para mas maging mag-ang yung energy mo. Ibig sabihin, the more na magkakaroon ka ng space sa energy mo, yung space na yon, no? Dahil nag-let go ka, pupunuan niya ni universe. Siya ang magpupuno sa iyo. At yun yung ibibigay niya sa iyo, yung blessing in disguise, tsaka yung great blessing na yan. Congratulations, kung ano man yan. And stop holding on the grudge. Stop na daw. Express your emotions and aim toward a compromise. Yung sa sarili mo, ano ba yung gusto mo sa sarili mo? Ano ba yung pwede mo maipangako sa sarili mo na ganito, ganyan, ganun, na hindi na ako magiging magastos. Diba? Mag-iipon na ako para makabili ako ng bahay at lupa. Para makapagpagawa ako ng bahay. Ganito rin, ganyan. Makabili ako ng sasakyan. Mga ganang sitwasyon, diba? O kaya, kung ano man yan, sa sarili mo yun, sa family mo kasi si the 0707 no? Kasi angel yan.
And where there's a lack of understanding, it's best to just move on. The truth will set you free. Move on, take it action, and yun nga, yung katotohanan na makabibigay sa'yo para ilaya mo yung sarili mo. Kasi you know the truth eh. 'Di ba? You know the truth. Kumbaga, nandun yung sa point na, alam mo yung pinakaano ko dito, let the universe do responsible sa dapat na ikaw yung, yun ba, pinupush mo yung sarili mo sa isang bagay, 'di ba? Ganyan. Kaya ang sabi niya, i-let go mo yun, parang ako na ang bahala dyan. Ako na ang bahala sa sitwasyon na ito. But still, you need to move in action. Na doon sa point na yan. Parang gabay mo si Divine. Na doon sa point na yan. And bibigyan sa yung great blessing. Master, congratulations dahil you are guided ni Universe. Oh, di ba? Ito pa, oh. Abe. Simbahan. Love. Richness! Oh, 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 oh. Autocracy. Wow! Richness, oh. Panalo. Meron kang 52, 29, 19, and 34. And we have that 51. Okay. Unahin natin si richness. We have the 19. Ibig sabihin, maganda to. Okay. Comes sa richness, there's a blessing. Tulad ng kanina, there's a blessing coming into your life. Ibig sabihin, may magandang magaganap sa buhay mo. Sa tulong ni universe, sa tulong ng guide mo. No? Nandun sa point na yon. Handito rin yung point, yan o, di ba marami siyang ano, yan. Kumbaga, blessing, yan, mga blessing in disguise, great blessing, ganyan. Magkakaroon ng pagbabago or magkakaroon ng mga transformation, kung saan aspeto ng buhay mo yan, o yung mga bagay na gusto mong i-transform, magkakaroon na yan. It's confirmed, kumbaga, andun yung point na yun, ano, congrats sa trabaho mo yan, sa pera mo man yan, kung ano man ito, congratulations sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, when it comes dito sa autocracy na ito, is maaring may tao na kokonek sa'yo, no? Pwedeng may taong kokonek sa'yo or ikaw ang kokonek na pwede siyang sa pera or sa trabaho or something. Parang may communication kasi ako nakikita dito. Communication, ganyan. Or maybe you're receiving some information. Kung may hinahanap ka na information, ganyan. Or magsisik ka na information, maglalakib ka na information, pwedeng nahandol sa, or you need, ano, para makuha mo si richness. Sa iba naman sa inyo, is pwedeng may ano dito, no, parang there's an authority situation, parang may taong mas ahead sa'yo, pwedeng magulang mo, pwedeng, basta mas matanda to sa'yo, pwedeng boss mo, pwedeng yung kasamahan mong matagal na sa trabaho, o kaya is a mayor, mga basta ma-ahead siya, mataas na tao, ganyan. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanya, yan. Pwedeng may mga pagtulong o suporta akong nakikita dito sa iba sa inyo, na pwedeng itong tao na ito is yung magbibigay sa iyo ng blessing or siya yung magiging blessing in disguise mo. Pwedeng nandun sa point na yon. Yan. Or pwedeng may tao na mangangako sa iyo to give that blessing, mga ganun, or ikaw sa kanya, yun na nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingatan lang kayo sa mga tao na pwedeng magdikta sa inyo. Lalo na we have the love din, ano, yan. May mga pagdidikta rin kasi ako nakikita. Halimbawa, sabihin niya, ito wag yan, ganito, ganyan, ganyan. Marami kasi ibig sabihin, pwede kasi yung pagdidikta na yon is on a good term or yung makakabuti talaga siya, di ba? Makinig pa rin kayo, no? Yun. Pero may pagdidikta akong nakikita sa inyo. And then also, we have the love. Yan. May tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo or you give your love. Yan. Also, this is the beginning, ano? Ibig sabihin, is when it comes sa iba sa inyo, may mga makikilala kayong bagong tao, makakasalamuhang bagong tao, o pwedeng iba sa inyo, yung matagal nyo nang kakilala, magkakaroon ulit kayo ng komunikasyon, magkakaroon ulit kayo ng connection, pwedeng nahando sa point na yun, kukonect siya muli sa'yo, or ikaw sa kanya, yan ang nakita ko dito. And also, nandito rin yung you always praying for something, ano, sa iba sa inyo, pwedeng may mga pinagdadasal ka, ganyan, kung ano man yan, sa buhay mo, sa iba siya, siguro it becomes a love life or sa mga taong mahal mo sa buhay. Lalo na it becomes a family, anak, magulang, karelasyon, ganyan. Andito rin yung point na you want to structure something into your life, ano, parang may gusto kang buuin, ayusin, i-fulfill, i-achieve na situation. Yes, ma-achieve mo siya. Sa nakikita ko sa'yo dito, yon, humiling ka lang ng tulong din sa angels mo, no? Ma-achieve at ma-achieve mo siya.
mafulfill at mafulfill mo siya. Sa iba naman sa inyo, medyo delay lang siya. Yan, may konting delay, but still, at the end, marireceive mo yung achievement na yun, no? Kaya, wag niyong isipin na hindi niyo marireceive, but still, marireceive niyo, ma-achieve niyo yung situation. Andito rin yung point na siyempre, sa iba sa inyo, is kinakailangan nyo daw ng magkaroon ng disiplina when it comes to a money. Hindi porket, hindi porket may dumating na blessing, this time is go, go, go na kayo, di ba? Pag-isipan nyo maigi kung saan nyo ilalagay yung sitwasyon. Kaya nga sabi ito, kailangan mo magkaroon ng rule system or i-structure mo yung situation o pag-handle ng iyong kaperahan, no? Sa iba sa inyo. Yan, ibig sabihin, you need to prepare din, ano, kasi baka there's something happen situation sa buhay mo, kaya rin ganun. Syempre, hindi lang naman kasi yung maghahanda ka lang kasi baka something happen, 'di ba? Maghanda ka para sa future mo, 'di ba? Para sa mga mahal mo sa buhay or sa sarili mo. Kasi hindi naman tayo bumabata, patanda tayo, okay? Tatandaan niyo palagi 'yon. Yan, be responsible. Ang sinasabi dito, dito rin sa sitwasyon na ito is maaring may tao or mga tao na they put boundaries pagdating sa iyo. Pwedeng iniiwasan ka nila, pwedeng di nagdi-distance sila sa iyo, or pwedeng ayaw nilang kumonek sa iyo. Pwedeng nahandol sa point, or nahandun yung sitwasyon na, or some of you, is may mga gusto kang i-force na situation na nagkakaroon ka ng limitasyon this time. No? Pwedeng nahandun sa point na yon na hindi mo magawa-gawa, hindi mo ma-action-actionan, pwedeng nahandun. Nalilimit ka dun sa sitwasyon na yon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero, yan, may mga delay or madidelay o mapapagpali iba na situation sa iba. O we have the delay nga. Diyos may marimar. Pero ma-achieve mo siya, oh. Kahit magkaroon ka ng delay, ma-achieve mo siya. Sa situation. Yun na nakikita ko sa'yo. Kasi di sa Saturn. Saturn and Saturn. Basta always have faith lang daw. Sabi dito. Alam mo, kung may mga nawala kayong buhay, na mahal sa buhay, kukonekto sa'yo. As in, kukonekto sa'yo. Huwag niyo kalimutan yung sarili niyo rin, ah. Take good care yourself, ano. Siguro mas damihan mo pang kumain ng mga prutas, gulay, than to meat. Okay? Na doon sa point na yon. May tao na may strategy pagdating sa iyo. Or sa iba sa inyo is kailangan nyo magkaroon ng mga bagong plano, mga bagong strategy, ganyan. May mga sitwasyon daw na mapipredict mo, either mapapaniginipan mo siya or mapipredict mo o mabivision mo siya. Yung iba sa inyo is kasi nga meron kayong ability, sa iba sa inyo may mga psychic ability kayo or you read mind. Nakaka-read kayo ng mind ng tao. Gamitin nyo yon sa good and a nice way, ha? May blessing. May blessing ka, oh. Okay. Ano ko? Kasi anak ka handyan ka, nag-ano si mami. Ba yun? Oh. Okay. Kung ito is, kung sa parating, yes, there's a blessing. May mga happiness, enjoyment, may mga union, and getting together. Ako nakikita sa inyo. Or pwedeng magkakaroon ng, may mga, magkakaroon ng connection, no, with someone na connected na sa iyo na pwedeng itong tao na to is withdraw ka niya o withdraw mo siya o nagkaroon ng separation or pwedeng matagal na kayong hindi nagkakaroon ng connection. Yan, magkakaroon kayo muli ng connection sa iba sa inyo. Andito rin yung si Vawa, no? Yan, nandito rin siya, oh. Yun. Sa iba sa inyo is yun nga, tulad ng sabi ko kanina, may mga hinihiling kayo na sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Sana meron kayong mga ano, no, yung mga altar, no, doon. Mas maganda yung may mga altar din kasi sa nakita ko dito para more blessing to come sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo siguro magkakaroon ng mga joy and happiness situation. Pwedeng may mga magaganap o mangyari o may mga successful situation na pwedeng maganap or magkakaroon ka ng mga enlightenment kasi handito si Vow na situation. Yun, may mga connection when it comes to a friend. And may ano no, may konting rejection ka na mararamdaman. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay eh. Siguro yung related siya sa delay situation. No? Yan, maari yun yung situation of delay, yung rejection na yun. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Na delay lang yun kasi it's a process na nakikita ko dito. And handun din yung point na may mga time daw na you want to quit. Parang gusto mo nang mag-give up, yung gusto mo nag-quit doon, or you need to quit with something, ano, kasi nahandito rin siya. The truth will set you free.
ang sinasabi rin ni 0707. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung may mga bad habit kayo, no, this is the time to quit na talaga. Yun ang pinaka-the best sa lahat para makuha mo si richness. Kasi kung titingnan ko dito, mayaman kayo, no? Yayaman kayo as in. Yun nga lang, kailangan you have a rules. You have a system. Kailangan meron kayo talaga na na logic organize sa sarili nyo. 'Di ba? Huwag lang pray ng pray. Pray lang kayo ng pray, illusion kayo ng illusion, pero hindi niyo naman magawa-gawang mag-quit doon sa situation, 'di ba? I-quit nyo para maging richness talaga, maging yumaman talaga at dumami yung kasaganaan, ano, na doon sa point na yon. Magtipid kayo kung sa pera yan, magtipid kayo, syempre mag-ipon kayo, 'di ba? Hindi porket no may dumatating na blessing sige ka naman, 'di ba? Hando sa point na yon. Malaki man o maliit, be grateful and kailangan nandun yung gratitude. Ang sinasabi, may hihingi ng suporta sa'yo or may taong nagbibigay ng suporta sa'yo sa iba sa inyo. Also, meron tayo kasing baby. Pwedeng, iba dito is pwedeng, hindi ko alam kung mag-aanak ka ba sa baby, may pupuntahan ka ba mga parties related to a baby, pregnancy, or married man yan, o kaya is mga buntis, mabubuntis o mga anak, or magkakaroon ka ng connection sa kanila, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, kasi we have the baby, also this a revert, no? Kasi we have the withdrawal, tsaka si care, ibig sabihin, you need to take good care yung sarili mo, or nahandun yung magkakaroon ng revert situation pagdating sa'yo, or kinakailangan, no? Kinakailangan mo magsimulang muli, na sinasabi dito sa iyo. And then also, congrats, may mga fulfillment, well-being, and enlightenment. Sa iba dito, enlightenment to. Ganyan. Siguro, when it comes to your instinct, intuition, feeling gut feeling, mas mag-enlighten nyo, yung mga ability nyo, or magkakaroon ka ng enlightenment na magkikwit ka na sa sitwasyon. Sa relasyon man yan, sa paggastos man yan, sa trabaho man yan, or any situation into your life, pwedeng nandun sa point na yon, no? Kung saan man yung aspeto mo ng buhay yan. Kung saan ka, basta merong sitwasyon, nagigisingin ka ni universe, or i-wake up ka niya, i-enlighten ka niya. No? Syempre, hando rin yung point na you need to learn from the past. Ang sinasabi rin dito, no? And kailangan mo talaga na maging aware sa lahat. But still, congratulations sa blessing, sa great blessing, sa great blessing, and sa blessing in disguise na magaganap sa iyo. Make a strategy, no? Yan. Sa trabaho mas magiging maganda yung flow ng trabaho nyo ngayon. Sa nakita ko ito, kasi handito siya, oh. Yan. Ibig sabihin, mas magiging busy kayo, papunta na kayo sa busiest situation, papunta na kayo sa pag-unlad, no? Pangkasaganaan, yan, papunta na kayo dyan, no? Pero, siyempre, huwag niyong tatandaan pa rin yung, awareness, no? Na handun sa point na yon. Kasi, hindi porket sumahod ka, hindi ka na makapag-ipon, di ba? Ingat pa rin kayo. Yan na nakita ko sa iyo. Sa health issue naman, magkakaroon ng mga recovery situations. Sa nakikita ko sa iyo dito, kasi we have the blessing and indulgence sa iba sa inyo. Pero kung may mga bad habit kayo, wag mo iasa kay universe o kay Lord dyan, actionan mo, ibig sabihin. Yun lang yun. Ikaw lang makakaano niyan. Kasi hiram lang natin yung buhay natin. Pinupuan mo si Mami. Ingat pa rin. Arigato, namaste. God bless.